mga bubuwal sa harap ninyo sa tabak. At 5 sa inyo ihahabol sa 100, at 100 sa inyo ihahabol sa 10,000. At ang inyong mga kaaway ay mga bubuwal sa tabak sa harap ninyo. Walang ganti ng Diyos sa mga tao. Hindi niya gagantihan dahil kung masunuri sila, dahil yun ang sabing pagpapala sa pagsunod. Sana ganun na rin nangyari sa Pilipinas dahil buong bansa yan. Ito ko dyan, basta nakakarami ang banal, ganyan na mangyayari dahil kung ito lang o, ganun na. At lilingapin ko kayo, at palalaguin ko kayo, at pararamihin ko kayo. O, paano tayo dadami? Ilang taon na tayo rito, siya pa rin, sa halip na dumami, kumukunti pa. Paano? May nakapagpapatisod. Di ba yung nakapagpapatisod ay may palagutan? Wala naman daw sa natisod eh. Anong wala? Yung away-away gulo-gulo, hindi nakapagpatisod yun. Pariligan ng araw ng sa. Ano nangyari doon sa kawan? Doon sa MP na sinimot natin. Natisod? Natisod. O, hindi namatay. Namatay na yun, kuya. Kailan pa namatay? Basta namatay. Tuloy ko na lang. Sige. At papagtibayin ko ang aking tipan sa inyo. At kakanin ninyo ang malawang kinamalig at inyong ilalabas ang luma dahil sa bago. Ibig sabihin, masagana ang buhay. Walang problema. Kung masunurin ang tao. Hindi masunurin, kaya ganun. Hindi lang tao, pati iglesia, hindi masunurin. Dahil ang kapayapaan, nagmumula dito sa iglesia, di ba? Ay, kaguluhan, nagmumula sa iglesia. Kinakanta niyo, ang kapayapaan ay hatid ng angkan ng Panginoon. Hindi naman kapayan, hinatid eh. Kaguluhan ng hinatid eh. Ay, sino una nagulo rito? Di ba si Camel? Tapos sumunod si Elbe. Di ba sumunod si ano? Si Divine. Ano niya si Divine ngayon, no? Wala nang asawa si Divine. Ay, wala pang trabaho. Bakit? Saan nanggaling yung kasalan nila? Dahil hinatulan nila yung kasangkapan ng Diyos eh. Di ba bawal na hatol? Matthew 7:1. Huwag kang hatol o pag hindi ka mahatulan. Ganyan nangyari. Siya rin sinansi, gumanap siya. Tatapon daw niya sa kangkungan si Jenica. Sino nga niya tatapon sa kangkungan? Baka siya ngayon. Akala niya siguro na pakalagan na niya. Ang taong itataas ng Diyos, mapagpakumbaba, hindi nagmamataas, hindi nagmamapuri sa sarili. Mapagmapuri sila eh. Sige, yung paru sa Swansway. Hindi ko nababasahin yung yung 11 hanggang 13. Basahin. Yung Levitico. Doon agad sa amparus sa pagsuway. Doon agad. Ha? Doon na agad sa pangalawang pamagat. Nako, kanina pa. Okay.
At ilalagay ko ang aking tabernakulo sa gitna ninyo, at hindi ko kayo kapuputan. At lalakad ako sa gitna ninyo, at ako'y magiging inyong Diyos, at kayo'y magiging aking bayan. Ako ang Panginoon ninyong Diyos. Sandali lang. Pero bang bayan ng Diyos magulo? Okay, okay. You see that? Mga anak ng Diyos magugulo. Ayaw, paano pamagat? Ang parusa sa pagsuway ay ibinabala. Ngunit kung hindi ninyo pakikinggan ako, at hindi ninyo tutuparin ang lahat ng mga utos na ito, at kung inyong tatanggihan ang aking mga palatuntunan, at Ano kasusuk... yung palatuntunan? Kamu kayong misyon, palatuntunan yan. Pagkatayo ng mga londo yan, palatuntunan yan. Ayaw nila ng tayo. Dito lang sa Lim. Anong pamagat niya? Tulong ilaw, mga misyonero. Hindi. Dito lang sa main. Tulong ilaw, limoteros. Pero dito lang sa Minlo. Porket wala dito yung taga-main. Kaaway nyo ha. Kaya yun nasabi ni Jesus eh. Mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni Berog. Tingnan mo, kahit sa kadadagdag ni Berog, oh, maraming naikayat ngayon na tumanggi na. Bakit? Hindi lang ito ang nangyari sa akin eh. Nung bago pa wala ako, talagang nagpisod lahat ng mga membro ko sa akin. Kaya lang sabi ko, ang binasa ko yung Efeso 6, 18 at saka 19. Nung nabasa ko yun, sabi nila sa akin, ilang taon ka na ba Adventista? Ngayon lang po. Ba't magsalita ka sa mga? Kala mo matanda ka na. Doon nila ako pinape. Samantalang, yung bilanggit ko na yun, siya pala ang ginagawa ko ngayon. Yung sipang nalangin kayo sa Espiritu ng matagpo. Panalangin. Ayun yun ka? Oo. Basahin ka? Na magsipanalangin kayo sa Espiritu ng lahat ng panalangin at daing sa buong panahon at mga kuya sa buong katiyagaan at daing na patungkol sa lahat ng mga banal at sa akin upang ako'y pagkalooban ng pananalita sa pagbubuka ng aking bibig upang ipakilalang may katapangan ang hiwaga ng Ebanghelyo. Yun, sinalita ko nun, bagong binyag ako nun eh. Binasa na yan, nabuksan ko, binasa ko. O siya, din, ginagawa ko yun. Sa pamalitan ng video, di ba? Naayap ko salita ng Diyos na may katapangan. Kaya yung sinalita ko nun, yun ang ginagawa ko ngayon. Pero wala naman, nananlangit para ako'y maligtas. Dahil lumampatay na yan. Wag naman tayo. Bata pa ka. Sige, doon na sa Lipitico. At kasusuklaman nga ninyo ang aking mga hatol, na ano pat hindi ninyo tutuparin ang lahat ng aking mga utos. O, saan nanggagaling yung hatol ng Diyos? Sa mga espiritu, di ba? O, kinasusok naman nila. Kamukha yung pagbagmadating ni Dolorito. O, yan nangyari nung third Sunday. Puro espiritu, gano'n ang sabi nila, di ba? Natin puro daw wala daw nagawa. Hindi daw nagsumi. Kinasuklan nila yon. Akala nila na meron na sila nagawa. Ang
Ang tinatanong ni Tatay Pado, bakit daw ganun lagi sinasabi ng Espiritu? Kada bumababa na wala daw nagawa. Wala daw ginagawa. Tapos, wala daw nagbago. Wala naman talaga. Yung galing nila nun, yan pa rin ang galing ngayon. Malaway. Kalahamon ng away. Hindi ba bawal yan? Bawal. Saan yun? Sa kamitaan. 16. Yung anim, oo, 7 na mga kasuklam-suklam, mga panalong mata, sinungaling naghila, mga kamay nagbububo ng walang sala, mga paa na matulin sa pagtakbo ng kasalanan. Tapos mga sinungaling na saksi na nagsasaksi ng ng kabulaan, mga puso na kumakatha ng kasinungalingan. O ano yung kata? Ano kayo ginagawa ng bero? Kumakatana kasi ng mali.